Kaya kami dalawa ni Sunny, kaysa magwelga kami, magsaing ka na lang, Sunny, at magprito ka ng tuyo, tuna at talong. Ayos pa yun. Magpisa ka ng kamatis dyan. Busog ka pa. Masarap pala mag-almusal sa tabi ng swimming pool, ano? Malamig. Yun. Magkita-kita tayo mamaya. At kayo ay mag-heart me. Maya-maya ang kaunti. At ako'y nag-aalmusal pa lang naman. Alam mo, ganito yan. Maraming mga bagay. There is so many things we don't like about our country. Me, myself, I would like to change them. I'm not just mourning them or ignoring them. I rather change them. Pero, yung situation natin ngayon, ang ating bansa ay umiikot accordingly sa mga taong nagpapatakbo sa ating gobyerno. Alam mo yun? At napakagulo ng ating bayan. Sila nagbabantaan. Ngayon, lagi niyong tinatanong sa akin kung ano yung masasabi ko with regards to sa statement ng ating pangalawang Pangulo. Sa akin lang doon is hindi yun ang attitude. O hindi dapat maging ganun ang attitude ng ating pangalawang Pangulo. Dapat pinanatili niya yung kanyang kakalmahan sa kanyang sarili. Sapagkat inire-represent niya yung 32 milyong Pilipino. Sa kabilang banda, nakakapikon nga din naman. Dahil kung gusto mo talagang imbestigahan ang korupsyon, bakit ka nga lang naman nakapokus sa iisang opisina? Halos naman lahat tumatanggap ng confidential fund at intelligence fund. Pati mayor, may confidential fund at may intelligence fund. Kung talagang gusto mo nga naman imbitahan lahat, imbitahan mo lahat. Ang ipinupunto ko rito is maaaring talagang pinipikon siya para malose control siya. Yun ang gusto nilang gawin ng ating pangalawang Pangulo, na hindi naman sila nabigo at talagang nainis nga naman nila si BP Inday Sara. Pero sa kabilang banda, dapat
hindi siya naging padalos-dalos o hindi siya nagpadala ng emosyon kasi hindi naman siya ordinaryong tao eh. Pangalawang Pangulo siya ng Pilipinas. Basta ako, both his action and yung kanyang circumstances, ayun ay naiintindihan ko. Pananaw ko lang, maaaring sinabi ni Vice President John out of fear para lang kung iniisip niya na may mag-a-assassin sa kanya, sinabi niya yon out of fear. Maghulos dili kayo, pag pinatay niyo ako may papatay din sa inyo, may kinausap na rin ako. Pwede rin yon, or pwede rin namang sinabi niya yon dahil galit na siya at meron namang nag-pitch sa kanya na siya nga ay ia-assassin. So maraming pwedeng anggulo kung bakit niya nasabi yon. Kaya lang, ang sa akin lang, dapat hindi niya na lang sinabi yon. Tingnan nyo, nagpapasweldo tayo ng napakaraming congressman upang gumawa ng batas para patibayin ang ating lipunan. Ang nangyayari, wala silang ginawa kundi mag-hearing at magpapogi, mag-asaran, magpikunan, magpagalingan. Walang nagawang batas. Nagpapasahod tayo ng pangalawang Pangulo o nagpapasahod tayo ng sangay ng gobyerno. Nakapokus na lang ngayon ang Pilipinas o ang ating lipunan dyan sa gulo na yan, dyan sa crisis na yan, dyan tayo ngayon nakapokus. Paano kami dumating ngayong malakas na bagyo? O anong gagawin? Nakapaghandaan ba natin yon? Siyempre hindi. Bakit? Hindi naman tayo naghahanda eh. Ang ginagawa natin, nakapokus dito sa pagmumura, pagbabanta, dyan nakapokus eh. Di ba? Kasi nga ang gagaling. Kaya kayo, mamamayang Pilipino, sa susunod, pag boboto kayo, huwag kayong bumoto ng mayaman. Huwag kayong bumoto ng talagang dati ng politiko. Wala nang gagawin yan. Puro politika na lang ang alam yan. Walang gagawin ikapagbabago ng Republika ng Pilipinas yan. Magagaling lang magsalita yan. At the end of the day, wala naman talagang tulong tayong natatanggap mula sa kanila. Bagkus tayo nagpapakain sa kanila dahil nagbabayad tayo ng mga tax natin. Di ba? Tapos wala silang pakundangan kung lustayin yung pera natin. Sakit, di ba? Sige na, mamaya na tayo